So, ang ating pong topic ngayon, no? Ang topic po natin ngayon ay, guys ay eto, yung si kay Lukring, no? So, si Lukring mga kaibigan ay inisnab po niya ang NBI, no? Hindi po siya pumunta sa NBI, no? Si Lukring. So, naalala niyo guys, diba sabi ni Lukring, pupunta daw siya kapag pinatawag daw. Di ba ahead of time? Sabi niya, pupunta daw siya pag pinatawag daw siya sa NBI, pupunta daw siya. Hi, hello, Che! Kamusta, Che? Salamat sa panonood. Ark, salamat po, Ark, sa panonood. At saka Natasha, salamat sa panonood. No? So, ayun sabi ni Lukring, di ba, natandaan niyo na pupunta daw siya sa NBI. No? At, pero, syempre, nagbabago-bago, parang sinasadya na merong gagawin para hindi makapunta, di ba? Kasi mga kaibigan, ganito lang yan eh. Kung gusto mong pumunta, pwede kang pumunta, maraming paraan. Pero kung ayaw mo talagang pumunta, maraming dahilan. Di ba? If there's a will, there's a way. Kung talagang gusto mong pumunta, makakapunta ka. Pero talagang sa tingin ko, nabahag ang buntot ni Lukring. Kaya ayaw niyang pumunta. Diba? So mga kaibigan, ang sabi pa nga niya, naalala ko sabi niya, kung hindi man daw siya pupunta, baka magbigay na lang ng affidavit, ganyan, ng sworn affidavit. Pero mukhang hindi rin siya nagbigay ng sworn affidavit. At mukhang kinwestiyon pa niya ang NBI, no? So, saglit ka isa. Tingnan natin. Okay. So, mukhang kinestyon. Mukhang kinwestiyon pa niya, no? Yung NBI na kesyo ang NBI ay dali. Palabas ang katotohanan. Atin mo na itong pakinggan si Tony. Hindi po lamang, ulitin ko po hindi po lamang ang process or proceedings which is a political process ang tanging paraan para po lumabas ang katotohanan kung meron man po kayong ibinibintang kay VP Sara. Ang totoo yung mga naunang hearing ngayon Hello sis, para good sa akin afternoon. marami na po tayong natutunan dun But I want to emphasize one point mga kababayan. At ito, maaaring narinig nyo na rin po sa akin dito man sa aking platform na ito o kaya po naman ay sa DCRH, sa 2x2. Yung pong nagsasabi na yung mga congressman na yan na nagtatanong kay VP Sara, may mga issue din yan sa corruption totoo po yun. 100% sangayon po ako dyan. May mga issue din po sila. May mga pwede pong ibato sa kanila. Lang, hindi po maaaring ganun ang ating pong maging patakaran sa buhay na kapag ka ba may ginagawa kang masama, at nung nasukol ka, sinabi at nang tinanong ka, ba't mo ginagawa yung masama? Kasi po yung iba gumagawa din ng masama tanungin nyo rin po sila. Hindi po ganun. Yan nga sinabi ko, no? Exactly. Yan ang sinabi ko, mga kaibigan. No? Hindi yung, ang sinasabi kasi ni Lukring, bakit ako sasagot dyan sa Congress? Marami dyan, corrupt. Diba? Sinasabi niya, bakit ako sasagot sa Congress? Marami dyan, may katiwalian. May sabi pa siya, bakit ako sasagot dyan sa Congress? Meron dyan, may utang sa akin. Di ba sabi ko nga mga kaibigan, wala tayong pakialam kung ano man ang issue niya sa Congress. Kung merong may utang sa kanya,
kung may katiwalian yung mga iba dyan, wala tayong pakialam doon. Kasi mga kaibigan, ang Congress, kaya nga tinawag na House of the Representative, uulitin ko na naman, kasi siya ay bahay ng mga representante. At sino ba ang kanilang mga nire-represents? Taong bayan ang kanilang mga distrito. Taong bayan. Kaya nga ang dami dyan 300 plus. Ay almost 300. Kasi nga, taong bayan, bawat distrito, mga taong bayan, ang kanilang nire-represents. Pagkatapos hindi ka sasagot, sasabihin mo, bakit ako sasagot dyan? May katiwalian. Bakit kapag ganyan ang sasabihin ng isang politiko, ibig sabihin pala, wala na tayong rule of law. Wala na tayong dapat na paniwalaan. Kahit yung mga kapulisan, kahit yung justice system natin, kahit pangulo natin, kahit sino pang politiko, dapat pala wala na tayong pagkakatiwalaan. Kasi lahat naman ng mga tao sa buong mundo merong mga kasalanan . 'Di ba? Lahat naman ng tao sa buong mundo may kasalanan. Wala namang tao sa kahit sa isang lugar na walang kasalanan, na pure na pure. Kung ganyan ang sasabihin ni Lukring, ayaw niyang sumagot sa House of the Representative dahil may mga korupsyon. Ibig sabihin pala, Lukring, hindi talaga kami dapat maniwala sa iyo. Dahil unang-una sa lahat, grabe ang katiwalian mo. O yung kapatid mo, sinabihan mo na ba yung kapatid mo na ibalik niya ang 51 billion? Hindi nga alam ng mga tao saan napunta ang 51 billion niya. Di ba? Hindi pwedeng gano'n na kapag ikaw nasusukol ka, katulad lang sinasabi ni Anthony Taberna ngayon, hindi pwedeng ganyan na pag ikaw nasusukol, kapag ikaw nahuhuli sa mga katiwalian mo, magtuturo ka ng tao. Ayan si tiwali yan. Di ba? Ganyan ang ginawa niya . Ginawa niya, una niyang binanatan si PBBM. Kesyo si PBBM daw, meron daw siyang nakikita na nakalista daw sa kanya, 5 impeachable offense daw ni PBBM. Kita nyo ha? Tapos si Speaker, inakusahan niya, magnanakaw daw. Kesyo si Speaker daw, may ganito daw ginawa. Tapos si F. Elisa naman, inakusahan naman niya. Nagbigay daw sa kanya ng pera. Bakit ka namimigay ng pera ng gobyerno? Hindi ka naman taga-gobyerno. Wala kang mandato. Diba? So makikita natin si Lukring, yung isang klase ng tao na kapag siya'y nasusukol, magtuturo at mandadamay. Ang issue dito, yung confidential funds ni Lukring. Na kitang-kita at huling-huli. Mga kaibigan, kung merong ibang lumabas na ganyan, din yan. Talagang iimbestigahan yan. Remember ngayon mga kaibigan, yung mayor nga lang ng Silang. Di ba? Suspendido dahil inukusahan ng katiwalian. Ang daming mayor, ang daming governor all over the country na naakusahan ng katiwalian, sinuspindi. Yan yung rule of law. Nagsabi ba sila na, hindi kami sasagot dito kasi may mga katiwalian yung mga yan. Kung may nakita na katiwalian sa kahit sino man ng mga yan, iimbestigahan yan, ikaso, blockbuster yung confidential funds mo. Biruin mo, ginastos mo in 11 days at lumalabas pa nga na 7 days mo lang ginastos. 7 days. Kasi wala namang opisina ang gobyerno kapag holiday at saka kapag weekdays. Ibig sabihin, kapag holiday at weekdays, ang operation ng gobyerno stop din. Kaya kung titingnan natin, tama yung sinabi sa Congress, 7 days lang ginastos ang confidential funds. Kasi ibig sabihin, December 25, mamimigay ka ng di ba?
So, itong si Lucring, mali po yung kanyang sinasabi. No? Mali po. At sabi po niya, natatandaan ko mga kaibigan na haharap daw siya sa pag pinatawag siya ng NBI, kapag siya daw ay merong mga sumun, etc., etc., basta sa korte. Basta gawing legal. Pero nakita natin, no, 2 times inisnab niya ang NBI. At doon kanina mga kaibigan, merong dumaan na balita sa aking wall. Hindi ko lang na-screenshot hindi ko rin na-share, no. Meron akong nabasa ko doon na ang sabi mga kaibigan, hindi rin daw nagbigay ng sworn affidavit itong si Lucring sa NBI. Na di ba yan yung sinabi niya, mga kaibigan, na kung hindi man daw siya makapunta sa NBI, ay magbibigay na lang daw siya ng sworn affidavit, pero hindi niya ginawa. So, ibig sabihin ba hanggang ngayon, hindi siya nakakapag-isip ng kung anong reason niya, kung bakit niya nagawa yung kanyang threat sa Pangulo? So, ibig lang sabihin na mga kaibigan, talagang meron talaga siya ditong kasalanan, di ba? Tapos mga guys, tingnan nyo yung kanyang statement, tungkol dito sa kung bakit daw ayaw niya, tingnan nyo kung bakit daw ayaw niyang sumagot, no? Ito, may press con siya kung bakit daw ayaw niyang sumagot sa tungkol sa confidential funds. Tingnan nyo Okay. Confidential funds. Para matapos na rin natin yung question. I'm not being racist. Yes, ma'am. I'm not being racist to the House of Representatives. I'm not being racist. I am not answering the questions because they have no authority to ask confidential questions. I am answering questions about the use of the money in the Commission on Audit, and there is you ask the Commission on Audit if there was anything at all that they can say or see that we are not cooperative with the audit. So it is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. And yes, as I said, we have fully cooperated with the audit process of the Commission. Okay. So sabi niya, tignan natin mga kaibigan halatang halata na wala talaga siyang alam. Sa bagay kasi, mga kaibigan, nasanay kasi siya na sa panahon na siya ay naging mayor, ang Pangulo, tatay niya. So nasanay talaga siya na wala siyang accountability. Ang akala niya talagang ganun lang, no? Talagang kapag bibigyan siya ng confidential funds, okay lang yun. Tapos wala na, no? Nasanay siya doon. Pero mga kaibigan, mali ang sinasabi niya na walang authority ang Congress. Guys, pakinggan natin si Senator Lacson. No, Senator Lacson. So, procedure, kung paano nililiquidate. Pakinggan nyo halimbawa, sa law enforcement, nagaling ako sa PNP, okay, sa armed forces, yung isa pang intelligence agencies natin. Pagkakaso sa mga intelligence fund, ang pinaka-liquidating instrument yan, sa abot na aking nalalaman, magsasabit ka ng intelligence project na kung saan nakadetalye doon yung pagkakagasusan. Daran nga lang, sealed envelope yan Dahil nga baka kasi yung confidentiality noong yung nature ng pag-disperse mo ng pondo, ang ginagamit nga dyan, puro mga code o kaya aliases. Kaya si Mary Grace Piatos. Alias si Mary Grace Piatos. Meron ding 50 trillion. Pero. Na kung saan, sino ba itong alias Joe? Alias Pedro? Sino yan? Meron ding nakapalot na ganyan. At meron siyang pagkakakilanlan kung sino talaga. Hindi pwedeng code yan. Intelligence unit o intelligence agency. Hindi valid. Hindi pwedeng mag-release ng intelligence fund. Tapos
Pag na-declassify na yan, halimbawa, accomplished na yung mission, nagkaroon na ng successful operation, o kaya for some reason, negative yung operation, ano na yan, subject to audit na yan, pwedeng special audit, pwedeng kung may nasilip yung COA, pwedeng yung tinatawag nilang fraud audit, dahil meron na sila nakitang fraudulent na mga releases. At saka yung regular audit. Maraming may mga proseso sinusunod. Ngayon, sino ba talaga yung may mandate para mag-audit? Maliwanag, yung Commission on Audit. Pero sabi nyo nga kanina, Ali, saka Patty, di ba, merong oversight function ang Kongreso, both houses. At katunayan, meron ngang meron ngang circular o merong umiiral na batas na kung saan quarterly dapat nagre-report lahat ng agencies na gumagamit ng pondo sa both houses of Congress. 2016 there was no so we only started operations around Diba? Meron ngang circular o merong umiiral na batas na kung saan quarterly dapat nagre-report lahat ng agencies. Dapat magre-report si Lucring sa both houses of Congress. sa HOR. Quarterly. Oversight functions o mandate nila. Kailangan nakita nila paano, ano nangyari doon sa pinasa nila na national budget o GAA. Okay. Ay, isa pa yan, tungkol dyan. Dapat nagre-report si Lucring quarterly. Malinaw na malinaw Alam ni Senator Lacson kung paano ang pag-audit diyan at kung sino yung may karapatan. Oo daw, COA talagang nag-audit. Pero merong oversight function na ang House of the Representatives sila ay may karapatan na mag-audit. At kailangan obligasyon ng mga ahensya ng gobyerno, ng mga sekretary na pumunta sa House of the Representatives para mag-submit ng kanilang report quarterly kung paano nila ginastos ang kanilang mga pondo kasama na ang confidential funds. So malinaw na maling-mali ang sinasabing Lucring na wala daw karapatan ang Kongreso na tanungin siya. Halatang-halata na si Lucring, mga kababayan, walang alam sa batas. Nakakahiya siya sa mga law student. Tama yung, meron ditong comment nakakahiya daw si Lucring sa law student. Tama yung tama yung comment mo dyan. Kayo mga law student baka mga mas matalino pa kayo kay Lucring Si Lucring mukhang hindi to talaga nag-aral Parang namayabas. Siguro nag-aral ng law yan, namayabas. No? Kasi wala siyang alam Tapos sa bagay, sabi ko nga kanina, hindi natin siya masisisi kasi naging mayor siya, ang tatay niya, ang Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Meron siyang pribilehiyo. Walang magtatanong sa kanya, uy, saan mo nilagay Lucring yung confidential funds? Walang magtatanong sa kanya. Uy, Lucring, ano bang ginawa mo sa mga pondo? Walang magtatanong sa kanya. Kasi nga, tatay niya ang Pangulo ng Pilipinas nung siya ay mayor. So si Lucring, nasanay siya na ganito. Sanay na sanay si Lucring na wala sa kanyang nagbabother, na walang nagtatanong sa kanya tungkol sa mga pondo, tungkol sa kanyang paggastos. Kaya akala ni Lucring na ngayon na siya ay vice-presidente niya, akala niya, ganun pa rin, iiba na ang Pangulo ng Pilipinas. At ang Pangulo ng Pilipinas ngayon, ayaw sa korupsyon. Ang ating Pangulong BBM, ayaw niya ng korupsyon, mga kaibigan. So, ayan ngayon ang problema ni Lucring. So, kitang-kita niyo mga kaibigan si Lucring ay maling-mali sa sinasabi niya na wala daw karapatan na magtanong ang House of the Representatives. Tsaka isa pa, yung kanyang confidential funds, hindi na yan hindi na yan pwedeng itago. Kasi ang dami ng kumbaga, ang dami ng nakita ng mga kabalbalan.
Kapag ganyan kasi ang isang pondo, isang confidential funds na marami ng mga disallowance, marami ng nakitang kababalaghan, mga pinapabalik yung mga pondo, kapag ganyan kasi, hindi na yan yung talagang confidential. I-reveal na rin yan. Kaya pwede na yan na imbestigahan at kaharap ang taong bayan. Kasi ang taong bayan, tayo ang may karapatan na malaman ito dahil ito ay pera natin. Guys, malinaw na malinaw dito na merong katiwalian si Lucring na kababayan. Idoon pa nga lang sa ginawa niya, mga kaibigan, na inutusan niya ang kanyang SDO na pagkakuha nila ng pera, ibigay doon sa kanyang BPSG. Doon pa lang Doon pa lang mga kaibigan, maling-mali na ang ginawa ni Lucring. Dahil kaya nga merong SDO, dahil ang SDO ang magdi-distribute lahat ng mga pera na yon kung kanino ba yon ibibigay. Ang SDO dapat ang nakakaalam. Pero iba ang nangyari. Dahil inutusan ni Lucring ang kanyang SDO na ibigay agad ang confidential funds sa kanyang mga BPSG. O, diba? So, alam na natin anong nangyari doon sa confidential funds na yan. Diba? Nagbasa muna tayo. No? So, tama lahat ng sinasabi niyo, Ma'am Josephine Lorca. O nga po, no? Ang hindi lang naman po naniniwala ay yung mga DD sheets. Kasi ang mga DD sheets po, talagang wala silang utak. Okay. Sabi nung isang DD sheets, di ka pa namatay. Alam mo, hinihiling mo na mamatay ako, mahaba ang buhay ko niyan. Ganon yun eh. Kapag may humihiling na mamatay na yung isang tao, mahaba ang buhay, no? Mahaba ang buhay. Bakit hindi nyo lang kasi i-accept? Ha? Alam nyo, nagtataka talaga ako sa mga to eh. Kung para ba sila sa Pilipinas? Para ba sila sa bansa natin? Kasi eto mga kaibigan nagsaside sila sa kurakot. Nagsaside sila sa isang vice-presidente. Pinagtatanggol nila ang isang vice-presidente na kitang-kita, malinaw pa sa bulang kristal ni Manang Bola ang katiwalian. Diba? Pinagtatanggol nila ang isang tao na maraming katiwalian. Pero hindi nila alam, mga kababayan, ang ginagawa ng Kongreso, tayo ang makikinabang nito. Kasi once na nagkaroon na tayo ng batas, na matatag na batas, na mapapangalagaan ang pondo ng bayan, ibig sabihin, ang pondo, ang pera ng taong bayan, magagamit yan sa maayos. Wala nang makakapangurakot. Diba? Magpasalamat tayo sa Kongreso. Dahil iba ang Congress natin ngayon. Sa pamumuno ng ating Speaker, Martin Romualdez. Ang Kongreso natin ngayon ay talagang para talaga sa bayan. At hindi para sa bayad. Diba? Ito, pakita ko sa inyo. Sara para sa bayad. Sara para sa bayad. Bayad. Hindi siya para sa bayan, kundi para sa bayad. Diba? Sara para sa bayad. Yan. So, basa pa tayo. Melanie Enriquez, good evening. Good evening din po, no? Kimberly Trisha Channel, hi po, good evening. Hi din po sa inyo. And Roxanne Tantoko, truly, she's an embarrassment to the Filipino mankind. She's not God-fearing. She may also be feeling they are the gods and can do no wrong. Correct po kayo, no? Hindi po kasi siya naniniwala sa Diyos. Rebecca Lagmay, 17 likes. Salamat po. And Cel Ordanyes, correct. Peggy, siguro, pag nag-question sa kanya, mag-against na sa kanya, pinatatanggal nila. Correct. Tama po kayo dyan, di ba? Kaya nga po, nasanay siya na wala sa kanyang question. Kasi kita nyo, yung si Mercado, di ba, pinatanggal. Tinanggal ng ganon-ganon lang na walang kapararakan, 40 years in service, basta lang tinanggal. Kasi hindi umu-okay sa kanya. Kasi hindi nakikisali sa kanilang mga kalokohan. Di ba? Kaya tanggal.
Sino pa? Si Lucring, kalaban niya, mga kakamping na ang, ano? Hindi ko maintindihan. Okay. May kakilala akong law student, baka pag pinakita ko yan sa kakilala ko, pagtawanan niya si Lucring. Opo, correct po kayo dyan, no? Nakakatawa talaga si Lucring. Ang mali pa, ginamit sa maling paraan ang confi. True. Ma'am Admin, based po sa operations dyan, normally, ang Special Disbursement Officer ay may journal na doon nilalagay ang totoong pangalan ng nag-receive na actual na pera. Opo, meron talaga, no? Meron talaga. Ang kaso, wala talaga silang maipakita na actual. Kung ano yung pangalan, wala po silang maipakita. Kaya nga na-question yan eh. Bakit ganon, di ba? Samantalang sa confidential funds ng Pangulo natin, BBM, meron po. May mga pangalan. Mga legit na mga tao. Bakit yung sa Office of the Vice President, puro mga invento? O, di ba? Kasi kung sinasabi na, ay, code name lang yan, code name. O, sige, code name. Pero, anong sinasabi ni Sen Lacson? Bukod sa code name, meron yang pangalan. Nakalista doon sa kanilang data, sa kanilang list, kung sino yun, yung nasa code name na yun. Katulad ko, di ba? O, may pangalan ako. Pagkatapos yung alias ko, Admin Rich, komentarista. Oh, ganun yun, 'di ba? So, kitang-kita natin na talagang may mga pinagtatakpan dito. Pero guys, ito pa ha, kasi dahil nga hindi pumunta si Lucring. Oh, bahala siya. Ayaw niya ng due process. Tapos magpapabiktim yan, guys. Alam niyo ba, ang ginagawa ng NBI na pagtawag sa kanya, binibigyan siya ng due process para pero dahil sa ginawa niya na ayaw niyang puntahan ng NBI, ibig sabihin nito mga kaibigan, ay ayaw niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. So malamang kapag inaresto yan, magpapabiktim. Tingnan niyo yung sinasabi ng NBI. Okay. As a former judge, sir, how do you think will this affect the case? Let's have an adverse effect. Ay, yun nga, ang mangyayari nga, kung ano yung meron kaming ebidensya, ayun na lang. Wala nang, titignan namin mabuti, titimbangin namin mabuti. Sabi ko nga sa inyo, 5 abogado at ako'y judge, kami mag-aaral nun, pag-aaralan namin mabuti. At makakaasa kayo ng parehas na resolution, parehas na... Dali sa NBI, 5 abogado sila. At siya, yung judge. Kasi former judge po siya, no, sa Supreme Court, no. So 5 abogado, tapos siya judge. Inisnab ni Lucring. Nakita niyo sama ng ugali. Sabi ko nga mga kaibigan kung ganito ang ating mga politiko, guys, wala silang pinapakitang maganda na pwedeng gayahin ng mga mamamayang Pilipino. Kaya dapat si Lucring hindi talaga ito tinutularan. Kasi biruin mo mga kaibigan, 5 judge, 5 abogado, 1 judge. Yan yung NBI. Okay. Isasubmit namin sa DOJ. Kung wala po siyang sagot, sir, medyo dihado siya dahil hindi siya nagsumite ng kanyang response. Gano'n na nga po. Siyempre, di ba? Pagka inaakusahan ka, hindi ka sumagot, your silence condemns you. Oh, sorry, your silence condemns ang tingnan niya denying may threats. So paano yun? Ikukumpara niyo yung naging pagkakalatag ng press con on how she uttered those threats versus kung talaga nga bang nagkaroon siya ng threat na dinideny niya. Correct. Titimbangin namin mabuti yan. At kung meron pa kaming outside evidence, yung hindi, titignan namin lahat. Okay. Maraming salamat. Diba? So yan mga kaibigan, no? So nakikita ng taong bayan Kitang-kita ng taong bayan kung ano ang ginawa ni Lucring. At hindi mo na kailangan na maging
magkaroon pa ng masteral, doctorate, para makita mo na talagang merong kasalanan si Lucring dito. Unang-una sa lahat, mga kaibigan, yung ginawa niyang online na pagmumura sa Pangulo, sa First Lady, kay Speaker, at yung ginawa niyang pagbabanda doon sa tatlo, nag-hire siya ng assassin. Mga kaibigan, pasok yan sa ATA, di ba? Sa Anti-Terrorism Act. Pasok yan doon. Kasi, ginamitan mo ng ng pagpatay ng tao di ba? So, pwede yan doon. At kita naman natin mga kababayan nung sinasabi niya yan, galit na galit siya at nanlilisik ang kanyang mga mata at talaga namang sumisigaw siya. At sabi pa niya, no joke, no joke. So kahit sino, kahit bata, mga kaibigan, hindi mo pwedeng sabihin na ito ay hyperbole, ito ay kesyo ganyan-ganyan sinasabi nila. Hindi pwede. Kasi kitang-kita, malinaw na malinaw, yung statement ni Lucring na siya ay nagbanta sa ating Pangulo na Ichuchugi. At ito ay national threat dahil ang banta sa Pangulo ay banta sa seguridad ng bansa. Wala talaga, guys. Wala talaga siyang hindi talaga siya abogada. Wala talaga siyang kaalam-alam. Abogada ba talaga yan? Bakit? Bakit yung ginagawa niya parang lumilihis? Bakit yung mga ginagawa niya wala namang manifestation ng pagiging isang abogada? Diba? Alam mo mga kaibigan, ang sinasabi lang niya palagi, paulit-ulit na pinupolitika siya, inaatake siya. Hello, ito masasabi ko. Sabihin na natin totoong sinasabi mo. Sige, let's say, halimbawa, totoo yung sinasabi mo na pinupolitika ka, na inaatake ka, o sige, lahat sabihin mo na. Pero ito masasabi ko. Kahit anong gawin sa'yo, kahit politikahin ka man, kahit atakihin ka man, kahit ibigay sa'yo ang libo-libong kaso, kung malinis ka, wala silang magagawa. Kung malinis ka, mapapatunayan mo yan. Hindi mo kailangang mag-evade. Hindi mo sila kailangang batuhin ng putik. Hindi mo kailangang sabihin na ayokong sumagot dyan dahil ganyan-ganyan. Sagutin mo lahat. Puntahan mo lahat. Ipakita mo sa kanila na wala kang kasalanan. Pero dahil nga sa hindi mo nga kaya, dahil alam mo mismo na meron ka talagang kasalanan, alam mo mismo na ikaw talaga ang may kasalanan, kaya nga takot ka. Kasi kung totoong pinupolitika ka lang ng mga politiko na ito, unang-una sa lahat, big deal ba yan? Ipolitiko ka Unang-una, namumulitika ka rin. Anong ginawa mo kay Alvarez? Pinatanggal mo sa speakership si Alvarez nung mayor ka. Diba? Kasi nakaaway mo. Diba? Marami kang ginawang kabalbalan. Nagpapatanggal ka ng tao. Namumulitika ka, ikaw ang unang-unang namumulitika. Kaya kung totoo ang sinasabi mong pinupolitika ka, big deal ba yan? Ipolitiko ka Diba? So, ang dapat mong gawin, sumagot. Kung wala kang kasalanan, pagbalik-baliktarin ba nila yung buhay mo, balik-baliktarin ba nila yung mga paggastos mo diyan sa iyong mga ahensya, wala talaga silang makikita. Ikaso nga, hindi pa nga nila binabaliktad yung ahensya mo, may nakikita na Andiyan na nakalatag na yung ebidensya Hindi pa nga nila inuungkat, nakalatag na ang ebidensya ng katiwalian. Kaya nga napilitan na ungkatin ang confidential funds mo. Kasi, ayan kitang-kita. Nung nagkaroon ng plenary hearing ng budget, di ba, sa Congress, lumabas yan Kitang-kita 125 million in 11 days ginastos. Pagkatapos, wala man lang pa-breakdown, wala man lang kung nasaan napunta.
Pagkatapos nung tinatanong, ang dami-daming mga sinabi, may libreng sakay daw, ginamit daw sa tree planting, ginamit sa ganito. Kamukat-mukat mo, nung nag-hearing, nawala na yung tree planting, nawala na yung libreng sakay, iba na ang sinasabi. Tapos, susunod na hearing, dahil alam nila na hindi pumatok yung kanilang sinabi, iniba na naman nila yung dahilan. Paiba-iba ng dahilan. Kapag hindi pumapatok yung sinasabi nilang reason, iba na naman yung dahilan. Nag-reason out na naman sila na meron daw youth summit. Kaso nahuli na naman. Sinabi ng mga military, wala kaming natatanggap kahit 5 from OBP. Hindi pagkaraan ng ng isang hearing, iniba na naman nila. O, kitang-kita, di ba? Pero kung wala ka talagang kasalanan at kung maayos talaga ang paggasta mo sa pera mo at sa pondo mo, halukayin man nila at balibaliktarin man nila ang iyong paggasta, wala silang makikita dyan na mali. Di ba? Yun ang katotohanan eh. Hindi ka naman dapat matakot, di ba? Dapat nandyan ka lang, sasagot ka lang, kung may tanong, sagot ka, kasi wala kang kasalanan. Halukayin man nila yan, balibaliktarin man nila, lagyan man nila ng pamumulitika o whatsoever, wala silang makikita. Kung malinis ka talaga. Kaso hindi ka nga malinis. Kasi hindi ka pa nga hinahalukay, nakikita na, umaalingasaw na yung baho mo. Yan ang katotohanan. Diba? Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Hindi ka pa hinahalukay, umaalingasaw na ang baho mo. Kaya takot na takot ka. Kasi lalo na kapag hinalukay ka, makikita kung gaano ka kadumi, napakadumi mo. Paano kapag hinalukay pa nila yung confidential funds mo sa Davao? Aba, matakot ka. Biruin mo ha, sa lahat ng syudad, sa buong Pilipinas, ikaw ang pinakamalaking confidential funds. Tinalo mo pa ang Metro Manila na napakarami ditong mga sindikato noong mga panahon noon. Tinalo mo pa yung Quezon City, tinalo mo pa talaga yung Makati, tinalo mo pa yung mga syudad dito, Baguio, Diyos mio. Davao City ka lang. At kung sinasabi nyo na emergency free na kayo, dahil sa ginawa kamo ni Duterte, ng tatay mo, sa Davao, nung mayor pa siya, aba, bakit ka nagkaroon ng napakalaking confidential funds nung mayor ka? Akala ko ba, anong na kayo, wala nang mga dyan, wala nang mga NPA. Akala ko ba okay na, bakit nung mayor ka, mas lumaki pa ang confidential funds? Makes sense, mga kababayan? Magtataka ka lang talaga, no? Parang ginagamit lang talaga nila yung issue ng insurgency, ng mga issue ng mga komunista, para sila makaganito. Napapansin ko, ginagamit lang talaga nila ang issue ng mga komunista na yan, na meron daw mga komunista, meron daw mga NPA, ginagamit talaga nila ang issue para magkaroon sila ng ganito. Paano pag binuksan pa yan? Lagot ka talaga dyan. Masasabi ko, kung ngayon pa nga lang gumugulong na yung puwet mo at umiikot na yung puwet mo, how much more kapag binuksan ang issue ng confidential funds sa Davao City? Ang dami-daming makikita dyan. Sinisigurado ko sa'yo. Lagot ka talaga. Sa tingin ko, marami tayo pa di alam. Opo, marami pa mga Pilipino walang alam sa issue. Marami talaga mga kaibigan, wala pang alam sa issue. She played the fire. Siya rin yung nasunog and it all backfired kay Lucring. Lace Classic. Correct, tama po kayo dyan, no? I think it's a cowardness not to face issues. Tama. Yan po ay isang karuwagan, no? Yung hindi mo hinaharap yung mga issue. Magaling lang siya magsalita
sa press conference niya. Kasi wala doon yung mga tao eh, no? Magaling. Guys, yan ang ugali ng Duterte. Sabihin ko sa inyo, ugaling Duterte yan. Magaling sila manira. Tingnan nyo guys Baste Duterte. Oh. Ang galing, no? Sabi niya kay PBBM, bumaba ka na dyan sa pwesto mo. Kung wala kang pagmamahal sa bayan, bumaba ka na dyan. Tamad ka. After how many days? I think 3 days lang. Pumunta si PBBM sa Davao City. 2 or 3 days yata pagkatapos sinabi ni Baste, pumunta si PBBM sa Davao City. Namigay ng mga financial assistance. Kasi dahil nga yung dahil dun sa mga baha, no? Nasaan si Baste? Hindi nagpakita. Kung matapang siya, pinapababa niya si Pangulong Marcos. Di ba dapat nandun siya? At sabihin niya mismo sa mukha ni President Marcos, tamad ka, you're lazy, wala kang pagmamahal sa bayan, bumaba ka na sa pagiging Pangulo. Pero hindi niya nagawa. Nagtago siya. Guys, nagtago siya. Hindi siya pumunta. Nandun na si Pangulong Marcos, Davao City. Wala yung mayor. Diba? Ugali ng mga Duterte yan. Magagaling sila kapag nasa mga press con, ang tatapang kuno, pero kapag harap-harapan, wala na. Inamon nga, di ba si Baste ni Carbonell, o hindi dumating. Si Carbonell dumating, si Baste hindi. Si Digong din, hinamon din ni Carbonell, di ba? Hindi rin pumunta si Digong. Ganyan sila mga kaibigan. Sila ay mga duwag, magaling lang sila sa mga, alam niyo yon, yung kapag nasa crowd sila, kapag nandyan yung kanilang mga DD sheets, nagpapayabang-yabang, yung mga DD sheets naman, tawanan sila, palakpakan, akala nilang tapang-tapang, hindi nila alam, inuuto lang sila at niloloko at ginagawang tanga. Diba? Sabi pa niya kay General Torres, sasampalin niya. Tapos pumunta si General Torres sa di ba? Pinagtulungan ni na Bato. Pumunta si General Torres sa hearing kasi yung mga senador, mga K9 senators ni Digong, di ba? Nag-imbestiga sila tungkol daw sa ginawa daw ni General Torres sa KOJC. Di ba? Nandun din si Baste, nandun si General Torres. Ano ginawa ni Baste? Ang bait-bait niya magsalita, guys. Kasi kaharap na niya si General Torre, ang bait-bait niya magsalita, tapos ang aga niya umalis. Akala ko ba sasampalin mo? Guys, ganyan ang mga Duterte. Meron silang history na sila ay mga duwag. Alam niyo sino lang ang kaya nila? Maliliit. Mga maliliit na tao. Tingnan mo si Lucreng. Alam niya na yung sheriff, alam niya na kayang-kayanan niya. Pinagsusuntok niya, di ba? Kayang-kayanan niya, alam niya eh. Alam ni Lucreng kung sino ang kayang-kayanan niya. So, pinagsusuntok niya. Tapos, sa online, ang galing niya, no? Ang galing ni Lucreng. Nagbanta, online, nagmura. Pinapatawag ng NBI, no show. So, guys, kapag siya ay inaresto ng NBI, kapag siya ay sinampahan ng kaso at inaresto, magpapabiktim yan. Sasabihin yan, hindi naman niya naipagtanggol ang sarili niya, so ganito ganyan, ino-oppress siya. Magpapabiktim yan. Pero kita niyo naman, di ba, binigyan siya ng maraming pagkakataon para sagutin ang NBI, para ipagtanggol ang sarili niya, pero tumatanggi siya. Malinaw na ina-admit niya ang kanyang kasalanan. Malinaw na hindi niya alam kung paano sagutin ang NBI. Kasi malinaw yung krimen, mga kaibigan. Malinaw na malinaw ang krimen dito ni Lucreng. Guys, hindi ako abogado. Pero sa nakikita ko, sobrang malinaw pa sa sikat ng araw na si Lucreng ay nakagawa ng isang criminal offense. Malinaw. Kung hindi mo makikita yan, either bobo ka talaga or talagang bias ka. Parang yung ombudsman, di ba? Yung ombudsman, wala daw siya nakikitang masama sa ginawa ni Lucreng.
Hello? Pinagbantaan na ang Pangulo. 3 pa sila ha, papatayin. Nag-hire na ng assassin. Sasabihin ng ombudsman, wala siyang nakikitang masama sa ginawa ni Lucrin. Alam natin kung bakit. Kasi tuta siya ni Duterte. Si Duterte ang nag-appoint sa kanya. Kailan siya matatanggal dyan? Kailan siya magre-retire? July. July pa yan magre-retire, guys. Matagal pa magre-retire. Ang hayop na yan, ng ombudsman. Nakitang-kita natin na merong pagkiling. Biruin mo, minura na ang Pangulo ng Pilipinas. Sasabihin niya, wala daw masamang ginawa si Lucrin. Diba? Kitang-kita natin ang pagkabayas. At ang sabi pa niya, ha, kayang-kaya daw niyang i-take over kung merong investigasyon ang HOR at kung may investigasyon ang NBI o ang DOJ, kayang-kaya daw niyang i-take over yan. Yung mga investigasyon. Siya ang mag-iimbestiga, tapos syempre sa investigasyon niya, anong gagawin niya? I-acquit niya si Lucrin. Diba? Kita niyo mga kaibigan, ang ginawa ni Duterte? Talagang ginawa ni Duterte na safe yung kanyang sarili. Biruin mo ha, pababa na siya sa pwesto. Naglakay pa siya ng tao sa ombudsman. Pwede namang pabayaan na lang niya yung bago na Pangulo ng Pilipinas na parating na siya na ang maglagay ng tao sa ombudsman. Bakit ginawa ni Duterte ang mag-appoint ng tao sa ombudsman? Kasi nga para sa kanyang kapakanan. Para kapag merong mga katiwalian ang mga Duterte, guys, appointee niya ang ombudsman. So, alam na this, di ba? So, kitang-kita ng taong bayan yan, mga kaibigan. Pero, si Lucrin, guys, malakas ang kapit. Ipagdasal natin na hindi magtagumpay ang kasamaan. Ipagdasal natin the truth will prevail. Dahil malakas ang kapit ni Lucrin sa ombudsman. Diba? Yan na yan mga guys, no? Tapos ito pa mga kaibigan ha. Oh. Nag-ano pa guys ha. Nag-fake news pa si Lucrin. 20 pesos na bigas daw, di ba? Tapos ang nakakatawa nito, sabi ni Lucrin, may ebidensya tayo niyan, di ba? May video tayo niyan, di ba? Walang sumasagot sa kanya. may ebidensya tayo niyan, di ba? Sa kampanyahan. May video tayo niyan, di ba? Walang sumasagot sa kanya. Bakit? Kasi wala naman talaga eh. Diba sabi ko nga sa inyo, ilang beses ko lang hinamon ang mga DD sheets. Ilang beses ko silang hinamon. Pakita kayo ng video, kahit isang video na nagsasabi si PBBM nung panahon ng kampanyahan na gagawin kong 20 pesos ang bigas kapag ako'y nanalo. Magpakita kayo ng video, kahit isa. Pag may naipakita kayo, sagot ko, ang bigas ninyo buong taon. Dito, yung mga nanonood sa akin dito na didishit, provide kayo, magpakita kayo ng video. Kahit isang video lang, campaign video ni PBBM na nanangako na gagawin 20 pesos ang bigas. Pakita kayo. Kahit isa, sagot ko na ang inyong bigas buong taon pag meron kayong naipakitang video. Noon ko pa hinahamon ng mga didishits, wala silang maipakita. Nakakatawa, di ba? So si Lucrin mga kaibigan, isa na rin siyang fake news peddler. Kasi mga sinasabi niya, dumami daw ang kriminalidad. Sunog siya sa PNP. Kasi sabi ng PNP, mali po. Bumaba ang kriminalidad sa panahon ni PBBM. 61.8% ang binaba. Sobrang laki. 61.8%. Napakalaki ng binaba ng kriminalidad. Sunog siya palagi. Pag sabi niyang, ang daming nagugutom ngayon, binigyan na naman siya ng data. Diba? Poverty rate ng Pilipinas. Sunog siya lagi, mga kaibigan. Fake news peddler na rin siya. No? Fake news peddler. So, manang-mana talaga sa kanya yung mga didilis, mga fake news peddlers. Diba? Sabi nung isang Fantastic TV, didishit yata to, dapat lang murahin.
Talaga? Dapat murahin? Kung ganyan ang sinasabi mo na dapat murahin, aba, kung may dapat murahin dito, walang iba, kundi si Duterte. Diba? Kasi nung Pangulo siya ng Pilipinas, wala naman siyang ginawang maganda eh. Walang ginawang maganda si Duterte sa panahon niya. Puro lang pagkitil ng buhay ng tao. Wala siyang magandang ginawa sa ekonomiya, sa enerhiya. Wala siyang magandang ginawa para sa inflation, sa bigas. Ang taas ng bigas, 75 to 100 pesos per kilo. Shortage pa. Ang mahal pa, mga kaibigan. At grabe ang smuggling. Grabe ang droga. So kung merong dapat murahin dito, si Duterte. Kaso hindi pwede yan eh. Hindi pwede yung mumura-mura. Hindi talaga ugali ng Pilipino ang magmura dahil ang mga Pilipino ay mga magagalang. Kailan lang naman nauso yung pagmura? Si Duterte. Nung si Duterte ang naging Pangulo. Kaya nga ngayon mga kaibigan, bumabalik na ulit yung pagiging desente, no? Pagiging desente ng ating mga politiko. Pero syempre, ayan, si Lucreng, palamura. Hindi na natin yan kumbaga hindi na natin yan mapipigilan kasi ganyan talaga ang brand ng Duterte, mga palamura, no? So, ang tanging magagawa na lang natin mga kaibigan, huwag na nating iboboto. Huwag na nating hayaan na magkaroon pa ng mga Duterte sa national election, no? Hayaan natin sila. Kung gusto nga sa Davao, sige, sa Davao na lang sila. Pero huwag na sila dito sa national election kasi nabababoy lang ang ating bansa. Alam niyo, sa totoo lang, nakakahiya tayo sa panahon ni Duterte. Super nakakahiya tayo. Kilala ang bansa natin na meron tayong manyakis na Pangulo. Kilala ang bansa natin na meron tayong kriminal na Pangulo. Kilala ang bansa natin na meron tayong Pangulo na kinakers si God at ang Papa sa Roma. Kilala tayo na ang ating Pangulo ay ng molestya, ng maid. Kilala tayo ng ating Pangulo, addict sa fentanyl at nagme-Mary Jane. Kilala tayo ng Pangulo natin, mahalay, nangahalik ng mga babae, nanghihipo ng ano. Diba? Yung ano ng babae, hinihipo. May video yan. Kilala tayo ng Pangulo natin, bastos. So nakakahiya tayo mga kaibigan sa panahon ni Duterte. Legit nakakahiya ang Pilipinas. Sa panahon ni Duterte, nakakahiya tayo. Ay, salamat sa Diyos. At ang Pangulo natin ngayon, disente. Tama ang sinabi ni Sharon Cuneta, sana ilik ang disente. Ayan na Sharon, bumalik na ang disente. Diba? Kaya pala umiiyak si Sharon nun. Sabi niya, wala na daw talaga ang Pilipinas. Talagang wala nang kadise-desente. At sabi niya, sana bumalik ang disente. At yan nga, your wish is granted, Sharon, dahil bumalik na ang disente sa Pilipinas. At muli, pwede na nating ipagmalaki ang ating Pangulo. Diba? Kaya mga kaibigan, last words ko sa inyo. Kung si Lucreng ay malinis, kung si Lucreng ay walang kasalanan, wala siyang dapat ikatakot. Pagbalibaliktarin man, kahit na halukayin man ang kanyang confidential funds at ang kanyang mga pondo, walang makikitang katiwalian. Kung talagang siya'y malinis, kung talagang wala siyang ginawang mali, hindi siya dapat matakot. Walang makikita na katiwalian sa kanya. Kaso, takot siya dahil hindi pa nga siya hinahalukay. Hindi pa nga binabliktad at hinahalukay ang confidential funds niya. Kitang-kita na nagdudumilat na ebidensya na maraming katiwalian sa paggasta ng kanyang pondo at confidential funds. That's the truth. Isang katotohanan na hindi pwedeng i-deny ni Lucreng. Kahit na
pagbintangan niya si Pangulo na corrupt, kahit pagbintangan pa niya si First Lady o si Speaker Martin, sabihin man niya na magnanakaw, kahit pagbintangan man niya ang Kongreso na mga kurakot, walang bearing yan. Dahil ang issue dito, ikaw. Ikaw ang issue dito. Yung pondo mo, yung paggamit mo ng confidential funds, yan ang issue. Kaya kahit anong gawin mo, na i-divert ang issue, magturo ng iba, mas lalong bumabalik sa'yo ang lahat ng sinasabi mo. At mas lalo kang napapasama. Diba? Kaya naniniwala ako ng isang taong malinis, ang isang taong walang kasalanan. Hindi mo na kailangang magturo eh. Hindi mo na kailangang mag-reason out ng kung ano-ano at pambabato ng putik sa iba para lang iligtas ang sarili mo. Ang tanging gagawin mo lang, sagutin ang lahat ng mga katanungan. Kahit ano pa man yan. Kasi wala kang takot. Dahil alam mo na kayang-kaya mong sagutin kahit ano pa ang ibato sa'yo na putik. Dahil alam mo na wala kang kasalanan. Pero dahil alam mo, lukring, na talagang mali at talagang hindi tama ang iyong paggasta sa confidential funds. Kaya takot ka. Kaya evasive ka. Kaya ayaw mong sumagot sa mga questions. At nambabato ka ng putik sa iba para iligtas ang iyong sarili. Which is, kitang-kita yan ng taong bayan, ang iyong pagiging defensive at ang iyong tactics na inilalayo mo ang issue. Na kung titingnan natin, ikaw ang issue. Ikaw ang iyong paggasta. Wala nang iba. Ikaw lukring ang issue. Ang paggasta mo sa iyong confidential funds. Ikaw ang major problem ng bansa. Ikaw at ang iyong tatay, at ang iyong mga kapatid, at ang iyong mga DD Sheet supporters, kayo ang major problem ng bansang Pilipinas. Kayo ang hindrances para sumulong ang bansa sa pag-unlad. Kayo ang problema ng bansa. Yun lang po mga kaibigan. Ito po Admin Rich. Mamaya po may live po muli tayo. Another topic. Maraming pong salamat. Okay, mag-shoutout muna ako. Shoutout po mga kaibigan, maraming salamat kay May Maghanoy, salamat po kay Lace Classic, salamat po Pressure Pineda Vlog, salamat po kay Tubig Boy, Lynn Mariano, Pressure Pineda Vlogs, Babe M, salamat po kay Arcesio Junior Alimonda, Tubig Boy, Lace Classic, salamat po kay Clyde Edralin, Leo Galagate, salamat po sa panonood kay Joffrey, Jeanette Chan, Lakbay Diwa, salamat po kay Jeanette Chan, May Maghanoy, Jami Morada, TYT Gas, salamat po kay Clyde Edralin, Carlo, Joffre, Tenacious Jojo, Joffre, Lynn Mariano, salamat po kay Alona Bustos, salamat din po, Fantastic TV, Jen Palen, salamat po kay Estelita Natividad, salamat po kay Mac Penote, Robert Guzman, Miriam Grace, John Lester, salamat po kay Habib BT25, Miriam Grace Rojo, salamat po kay Cel Ordaniez, salamat po kay I Love Pulveron, salamat po kay Sniper, salamat po kay Sarah Santos, salamat po sa panonood. WE, salamat po kay Sarah Santos, salamat po Melanie Enriquez, maraming po salamat Francis Guarico, Sarah Bossing Bembem, Joe Hunters TV, maraming po salamat. Lina Peñola, salamat po sa panonood. Linksy, salamat po sa panonood. Melanie Enriquez, Asire Bartolome, Cynthia de la Peña, Music Lover, salamat din po kay Freddy Andaya, and sino pa ba?
Fatima Amir, Queenie B, Saint Therese Learning, salamat po, no? Fatima Amir, Saint Therese Learning Center of QC, salamat po. Yan. Okay, shout out po sa mga taga Saint Therese Learning Center of QC. Yan. Sabi niya, tita, pa-shout out po. Shout out po sa inyo, no? Marami pong salamat sa panonood sa mga taga Saint Therese Learning Center of QC. Yan. And J.O., Fatima Amir, Christian Paul, Mark Aglak, BR208, Rebecca Lagmay. Marami pong salamat. Okay, sino pa ba? Rebecca Lagmay, and then Art, Natasha, Che, maraming pong salamat. Paul Phoenix, MM, salamat po. Ellie Bitare, salamat po. Perla Junior Oikad, salamat po. Jello Tuvilla, Ellie Bitare, maraming pong salamat. Tess Faraon, Perla, Lot, Seniors, maraming pong salamat. Observant Viewer, Red Alcar, yan, maraming pong salamat. Tess Faraon, Ana Ganda, and sino pa ba? Ellie Betare, marami pong salamat. No? So sa lahat po ng mga nanood na hindi ko po nabasa, marami pong salamat. At mamaya po muli ay ako ay magla-live. No? Another topic naman po mamaya po. Maraming pong salamat. Ito po si Admin Rich nagsasabing, fight fake news, expose the truth. Mga kaibigan, Admin Rich po. Patuloy po natin suportahan ang ating Pangulo at ang buong administrasyon. Ito po si Admin Rich, Commentarista. Bye!